Good day, ladies and gentlemen. DJ Chico here. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga practical na tips sa pagtitipid para sa mga pamilyang Pilipino na minimum wage earners. Sa video na to, ibabahagi ko ang ilang mga tried and tested na paraan para masulit ang ating mga pera, mga simpleng tips pero epektibo para gumanda ang ating financial well-being. Tara, simulan na natin! Ay man sa sasiat, Agus Bayfin na chiing pagbu-budget. Ang budget ay rang plano para sa pera nyo. Tinutulungan kayo nito na malaman kung saan pupunta ang pera nyo. Isa sa pinakasimple at epektibong paraan ay ang 50-30-20 rule. 50% para sa needs, 30% para sa wants, at 20% para sa savings. Tandaan, bawat piso ay mahalaga. En ngayon ay paisigusin natin savings na hindi imian or bulk buying. Ito ay isang classic na tip sa mapagtitipid na lalong nakakatulong sa bawat pamilya. Probably ng mga bagay tulad ng bigas, toiletries o mga panlinis ng maramihan ay makakatipid sa inyo ng malaki sa katagalan. Magsimula sa maliit at dahan-dahang dagdagan ang bibilhin habang nasasanay kayo. Isa pang magandang paraan para makatipid ay ang pag-abang sa mga sale at discounts sa mga supermarket at online retailers. Siguraduhin lang ni cheese na magagamit nyo talaga ang mga binibili nyo at hindi lang ito lalagak sa bahay. Chapter 3, Home-Cooked Happiness. Masarap kumain sa labas pero nakakabutas din ng bulsa. Mas healthy at mas mura kung sa bahay kayo magluluto. Kahit simpleng ulam lang tulad ng adobo, sinigang o tinola ay masarap na at tipid pa. Magplano ng mga lulutuin at gumawa ng grocery list para maiwasan ang impulse buying at mabawasan ang food waste. Dagdag pa rito, kontrolado nyo ang ingredients at dami ng pagkain kaya healthy at matipid pa. At bakit hindi nyo yayain ang mga kaibigan o pamilya para sa isang potluck dinner? Masaya at tipid na paraan para magsalusalo. Chapter 4, Ride the Public Wave. Malaki rin ang nagagasto sa pamasahe, lalo na kung lagi kayong sasakay ng private vehicle. May maayos naman tayong public transportation system dito sa Pilipinas na makakatipid sa inyo ng malaki. Mula sa jeep, bus, tren at tricycle, maraming affordable na options para makarating sa pupuntahan nyo. Subukan din bumiyahe sa mga oras na hindi rush hour at laging mag-allot ng extra time para sa biyahe. Chapter 5, Save Up, Level Up. Mahalaga ang pag-iipon. Kahit pa sakto lang ang kinikita. Kahit maliit na halaga, basta tuloy-tuloy, lalaki rin iyan. I-automate ang pag-iipon niyo sa pamamagitan ng pag-set up ng regular transfer mula sa checking account papunta sa savings account. Bawat piso na naitatabi niyo ay isang hakbang patungo sa mga pangarap niyo. Tulad ng pagbili ng bahay o pagsisimula ng negosyo, pwede niyo ring subukan ang 52-week money challenge. Outro, keep saving, keep smiling. Salamat sa panonood. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito para mas makatipid kayo at masulit ang pinaghirapan yung pera. Ang financial freedom ay ang pagkakaroon ng control sa inyong finances at paggawa ng matalinong desisyon na naaayon sa inyong mga goals. Huwag kayong matakot mag-experiment at hanapin ang pinaka-effective na paraan para sa inyo. Simulan nyo na ngayon at buuin ang mas magandang kinabukasan para sa inyo
at sa inyong mga mahal sa buhay. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang helpful videos. Enjoy the rest of the day and God bless us.